Tapos naiingit ka sa kanya, ay, nakapag-graduate na siya. Gusto ko rin yan. Nakakaingit. Ganun ba? Ay, masenso yung buhay niya. Hindi mo alam kung ano yung hirap, sakripisyo para maabot niya yung bagay na kinalalagyan niya ngayon. Pero ikaw ang naglalaro lang sa'yo, yung nagpapabigat lang sa'yo, yung kaisipan mo. No, ano kaya ginagawa niya? Bakit kaya siya nagagawa? Bakit hindi mo kaya subukan ikaw din kumilos ka? Magtrabaho ka. Hindi mo kailangang mainggit sa taong umuunlad. Amen? At ang sabi dito, maging masaya ka. No? Maging masaya ka at huwag mong ihambing ang iyong sarili sa Kanya. Dahil magkaiba kayo. Iba yung talento na meron siya, iba yung talento na meron ka. At meron tayo kanya-kanyang panahon. No, dumating yung panahon na siya ay nagtanim, dumating yung panahon na siya ay nagdilig, dumating yung panahon na siya ay nag-cultivate ng lupa para pag dumating yung panahon niya na mag-aan siya ay nakakaani na maayos na bunga. Tapos ikaw nandito na nakatayo, mahigitan ko rin siya. Pero yung ginagawa mo, hindi naman nakikita dun hindi nakikita yung resulta ng ginagawa mo, hindi naman worth it dun sa ginagawa mo. Naintindihan ko kayo? Naintindihan ko. Amen? At alam nyo, isang kaparaanan ng kaaway yun para lalo kang magkaroon ng tanim ng samanulan sa puso mo. No? Huwag nating dayain na tayo ay mainggit sa paglagog ng iba, maging masaya tayo sa kanila sapagkat nagbubunga ang kanilang pagsisika. No? Amen? Ano pa sabi dito? Una daw ay kilalanin natin yung ating sarili. Naintindihan? Ano yung una? Kilalanin natin yung ating sarili na dapat tayo ay merong Panginoon. Pangalawa, gamitin natin yung ating talento, yung ating kakayanan, yung ating pinag-aralan. Diba? Efesos 2 verse 10. Sabi dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. No? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yung bawat isa sa atin ay mayroong inihanda ang Panginoon. No? For example, ako, magaling ako sa computation ng number. Kapag kayamanin ako ng Panginoon dahil sa bagay na, dahil doon ako magaling. No, yung isang tauhan ko sa furniture, magaling siya sa mga design, sa computer, sa internet. O ngayon, meron siya sariling wifi, nagwa-wifi siya, nagkuha siya sa mga bahay-bahay ng wifi. Magaling siya sa design, so nagtayo siya ng sarili niyang furniture. Hindi na siya nagpapaswerte ng design, siya na nag-design. O ngayon, kumikita siya. Diba, nung iba, nung mag-ahente, magaling mag-sales talk, ginamit niya yung talento niya para mag-sales talk. Sa ibang tao, nagbebenta siya ng mga product. Umunlad yung buhay. Bakit? Kasi ginamit ng maayos yung talento pinagkaloob sa kanya. Amen? Karamihan sa atin dito, magaling sa pagsasaka. Kung gamitin mo yung talento na ibinigay sa'yo ng Panginoon sa pagsasaka, kung ano yung mga bagay na dapat pang i-improve, ano ba yung mga bagay na dapat pang gawin, yung pang lalo pang mas maging maganda yung alit, gamitin mo. Amen? Bakit? Kasi kung ano yung kakayanan mo, yan yung magiging pagpapala, yan yung magiging way ng pagpapala ng Panginoon sa buhay. Amen? Amen po? Ako naman, hindi naman talaga marunong sa hardware. Pero, dahil sabi ni Kuya, training ka muna ng 6 na buwan. Ano ba maalay ko sa mga sukat-sukat ng mga bakit? Ang dami-dami niyan. So dahil nag-aaral, natuto, nandun yung puso na gawin yung bagay na dapat yung matutunan, at ang Diyos hindi ba dapat ibinigay niya sa akin lahat ng kaalaman, nagtayo ng hanap buhay, at yun ang ginamit ng Panginoon pagpalain ng buhay. Amen? Tayo ganun din. Bawat isa sa atin
merong nakalaan. Na talent, na skills, na abilities, no, na inilaan ng Panginoon at para sa iyo na gagamitin mo para magamit ng Panginoon para sa ikalalago ng ating buhay. Hindi lang ilan yung meron, lahat tayo, kasi lahat tayo anak ng Panginoon. At ang tingin sa atin ng Panginoon, tayo pantay-pantay. Amen? No? Ginamit ni Joseph yung kanyang kakayanan sa ano ba yung ni Joseph, yung ginamit niyang kakayanan, no? Makapag-translate ng mga panaginip. Nanaginip siya, no? Nanaginip si Potiphar. Ganito yung panaginip ko. Nasabi ni Joseph, kaya kong yan, i-translate yan. At dahil ginamit ni Joseph yung kanyang kakayanan sa pagka-translate ng mga panaginip, nakita ng Potiphar, ay, ang galing, nangyari. Ano ginawa sa kanya? Pinamote siya. No, hindi niya itinagod yung mga bagay na meron siya. Hindi niya hinayaan yung bagay na magaling siya ay hindi niya magamit. Kundi hinayaan niya na ilabas yun ng Panginoon at yung ginamit ng Panginoon para umangat yung mag-excel. Itong si Joseph. No? Ano ba? Sabi dito, make yourself available. Ano daw sabi? Make yourself available. Yung nasa bilangguan si Joseph, di ba nanaginip yung hari? Kapag sinabi ni Joseph, ay, maganda na yung buhay ko dito sa bilangguan. Ginawa akong tagapamahala ng mga bilanggo. Yung mga namamahala ng bilanggo, hindi na inutusan yung mga nasabi kasi nandun na si Joseph. Kung ating iisipin, napakaganda doon ang sitwasyon niya, di ba? Tagapamahala siya doon. Lahat ng command galing sa kanya. Binababa niya na sa kapwa niya mga preso. Pero hindi nilimitahan ni Joseph yung kakayanan ng Panginoon. Sabi niya, hindi lang ako pwede sa loob ng preso mamahala. Meron pang mas malaking plano ang Panginoon sa akin na pwede kong panghawakan. At nangyari yun. Di ba? Amen? Ganon din po sa atin. No? Gamitin natin yung sarili natin para sa kapurihan ng Panginoon. Kung itinako ni Joseph yung kakayanan niyang mag-translate ng mga panaginip, maaaring nandun sa bilangguan, hindi siya nakalabas. Maaaring hindi niya natulungan yung kanyang mga kapatid. Amen, tayo nangangarap tayo ng magandang tugtugan, nangangarap tayo ng magandang praise and worship. Pero kapag ikaw nakaupo ka lang dyan na meron kang talento at hindi mo pinapagamit, mananatiling ka doon ng ating panambahan. Amen? Kapag meron ka kakain na magsalita dito sa harapan, marunong nag-share ka ng Word of God parang marunong ka mag-share ng Word of God, itinatago mo lang sa iyong sarili. Hanggang itinatago mo sa iyong sarili, wala kang lakas na loob na ipakita yan sa mga tao. Wala rin kwenta yan. Mananatili lang din sa inyo, baka kunin pa yan ng Panginoon. Amen? Ang ganda ng boses ko, magsasiya, talaga ba, may papaano-ano ka pa. Pero pagdating dito sa laban, di ba? Bakit ayaw mo ipakita sa Panginoon? Talent yan eh. Skills yan eh. Pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Bakit ayaw mo gamitin para sa Kanya? Amen? Nakukuha? Kung may talento kang maglinis ng simbahan, kung may talento kang mag-repair ng mga bubong, kung ano-ano pa man na yan. Kasi hanggat walang nagre-repair yung tulo doon sa tulo, alam ko meron mga kayanan yung iba dito. Hanggat walang gumagalaw, pinapakita yung kanyang talento, mananatili, subukan natin tagulan bukas, tulog-tulog pa rin yan dyan. Nakukuha? Amen? Totoo po ba yun? Ipagamit natin yung ating talento sa Panginoon. Make yourself available. Unang Pedro 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Masabi dito, kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Hindi sinabi dito na sa kapakinabangan lamang ng iyong sarili, kundi sa kapakinabangan ng lahat. At tayo ay isang katawan dito sa loob ng simbahan na maaaring ito ay daliri, ako ay paa, na hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng kamay.
Pero ikaw meron ka kakayanan na gawin yun, ano ba bang kailangan? Kailangan ka ba bang pagsabihan? Kasi ang totoong paglilingkod sa Panginoon, merong pusa at ginagawa na merong pagmamahal, merong pag-ibig. Amen? Make yourself available. Kung marunong ka magsayaw, paggamit mo sa Panginoon yung pagsasayaw mo. Kung mayroon kang kakayanan mamuno ng mga kabataan, gamitin mo yung kakayanan mo gapunuan ng mga kabataan. Kasi hanggat walang tumatayo, mananatiling patay. Kapag may kakayanan ka maging leader ng mga kananayan, gawin mo, maging leader ka ng kananayan. Kung maging kakayanan ka maging leader ng katatayan, gawin mo, gampanan mo yung tungkulin mo. Para sa kapakinabangan ng lahat. At hindi sa pakinabangan ng sarili mo lamang. Amen? At huwag tayong masanay sa ganun na tinatago natin. Sa totoo lang, noong unang salita ako sa pulpit, kinakabahan din ako. Unang salang ko sa camping, ng doon sa church na inatingnan ko, unang salang ko, kabado ako. Sa totoo lang kabado ako. Hindi ko alam na, Lord, hindi ko alam pa yung sasabihin ko kasi takot din ako sa harap ng maraming tao. Pero alam niyo si Lord, hindi ka ipapahiya. Si Lord, hindi ka niya gagawin maliit kapag ito ay sa harapan ng maraming tao. Bakit hindi ka niya hayaang, hindi niya, kasi kapag ginamit ka ng Panginoon dito sa harapan, ang ikaw ay nagre-represent ng ating Panginoon. At alam niyo yung nagsalita ako sa first time din ako nila nakita, nagsalita, kasi first time din ako naging pastor doon. Sa person, may pastor pala ganyan? Sabi na sa akin, may pastor pala yan, pagkatapos tangkam, nilapitan ako, pastor pa pala kayo? Sabi ko, bakit ba? Hindi ako karapat-tapos. First time kasi nila akong nakita. Pero alam mo, yung kabadong tao, yung kabadong bata, ginamit ng Panginoon upang ma-bless ng congregation. At ngayon, nakikita niyo ako dito sa inyong harapan. Kung dati pa utalo-utalo, dahil patuloy na nagpa-practice, dahil patuloy na pinapagamit yung talento sa Panginoon, hindi ko alam kung nabibiyasan na kayo sa mga sinasabi ko. Mabilis ba? Sakto lang. Sakto lang. Sa Diyos po ang patuloy. And then, kapag alam mo na yung talento mo, kilala mo na yung sarili mo, ang next step natin, gumawa ka na ng plano. No? Gusto mo mag-excel? Gusto mo mag-excel? Una, kilalanin mo yung sarili mo. Pangalawa, alamin mo yung mga kakayanan mo. Pangatlo, gumawa ka na ng plano. Amen? Sabi dito, kung ang isa sa inyo nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin na magkano ang magagastos niya? Upang matiyak may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos na ilagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore, siya ay kukutyain lamang ng lahat ng mga kita niyon, sasabihin nila, ang tao ito'y nagsimula magtayo, ngunit di naman na ipatapos. No? Napaka-importante ng planning sa buhay ng isang tao. No? Sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, gusto ko talaga makapag-graduate ng gusto ko talaga ang title na Certified Public Accountant. Gusto ko talaga yun Certified Public Accountant. At nung nag-result na nga, yung kinuha yung result sa Manila, sinama ko pa talaga yung misis ko. Si sabi ko, makikita mo, nakasulat yung pangalan ko sa patente sa ano na yan. Makikita talaga. Kasi sigurado talaga ako. 100% talaga, wala talaga akong kaduda-duda. Pag-alert, ginawa ko lahat ginawa ko yung lahat ang ginawa ko. Inikot na namin sa M, win-win pa lang. Inikot na namin sa D, baka Santos talaga yung piliin na nilagay. Punta kami sa S talaga. Sa S talaga, maraming Santos pero wala yung win-win talaga na pangalan. Ano sa madaling salita ko ay bagsak. Pero hindi pa pala natatapos doon. Sa lahat ng failure natin, meron gagawin ng Panginoon na mas magandang plano para sa atin. Ipagkatiwala lang natin sa Kanya. Amen? Ang tagal ng proseso. Ang tagal mong makamove on.
kay nanay kasi nasabi ni nanay, may anak na ako tagabila ng pera sa bangko. Malaman-laman niya, savings pala yung binibila ko sa Palawan. No? Kasi yung savings, di ba ako? Tapos nung makita ko ni nanay, nagiyak pa si nanay, tudo, yung itsura mo, bakit kinibitin ko dahil? Sisip-sip ko, nag-aaral ako ng accounting, tapos payakin ko lang si nanay kasi kaya kinibitin ko na. At saka may abs ako nun. May abs talaga. Kasi, alos patay kape na lang umaga. Di ba, ang hirap ng buhay. Pero hindi natapos. Nasabi ng Panginoon, hindi mo kasi kailangan maging certified public accountant. Kasi ito ang mga kailangan ng certified public accountant. O diba, mas maganda yung plano ng Panginoon sa plano ko. So ako, every year kailangan ko ng CPA para magkakapirma ng ng mga requirements ko sa sa BIR. Mas maganda yung plano ng Panginoon, hindi ako tagapirma. Ako yung boss ng certified public accountant. O diba, ang ganda ng plano ng Panginoon. Nakusundin lang natin, no? Ang lahat ng failure pala yan. Ako, may papalit ang Panginoon yan na mas the best pa. No, kaya kailangan nung talaga natin magpagtuwala. Alam mo ba, sa Palawan ako, hindi ko nakalimutan ng Panginoon. Yung pala mo, kapag pagtapos ako pala sa board exam, araw-araw ko talaga mananalangin doon sa, madaling araw, alas 4, nagtataka yung asawa ko eh. Bakit nawawala daw ako? Siguro iniisip ko, may relasyon ako doon sa dulo ng isla. Palagi ako nawawala ng madaling araw. Yung ginagawa ko, everyday walang hintis. Nananalangin na ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam mo yung kalagayan ko. Hindi ako sanay manisid. Hindi ako marunong mamana. Hindi ako marunong magbuhat ng singits. Kasi hindi ko sumakit sa singits ko eh. At Lord, gusto kong makalayo dito. Kasi ayoko ng buhay dito. Dininig ng Lord ang panalangin. Pinitrabaho niya ako sa Amanpulo. Ayun, Amanpulo, ano siya? Mahal siyang resort. After ng Amanpulo, nakapag-training ko sa kapatid ko. At ang bilis ng proseso. No, yung iba, mga ilang taon pa bago nakakakuha ng mga assets. No, nagulat na sila kay Lani dati. Kuya, may nagpunta sila ng gaya-gaya. Nakita nila, pinapagawa pala akong bahay. Hindi namin pinalam sa kanila kasi pakasimulan kami. No? Pakasimulan kami. No? Pero ang Diyos mabuti. Hanggang ngayon, pinagpapahala niya pa rin po tayo. Bakit? Kasi patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Nasa harapan ng Panginoon, wala ako. Nasa harapan ng Panginoon, mababa tayo. Para ang Diyos ang aangat sa atin. Amen? Amen. Gumawa ng plano. Ano ba dapat kong gawin sa talento ibigay sa akin ng Panginoon? Ano ba ito? Kailangan magaling ako sa pagtuturo. Mag-aaral ako ng elementary, ng high school, ng college, graduate ako, graduate pagsisikapan mo, makapasa ako ng board exam. Di ba yung mga gusto ko magtuturo ako, mag-iipon ako, pag nakapag-ipon ako, ganito ang gagawin ko, mag-aaral ako para lumaas yung ranking ko. Ano mga ganon? No, hindi naman napili ka na ako na rin magsasaka ka. Hindi ka naman po magsasaka. Mga 6 na buwan, ay 6 na taon, magsasaka ka rin. Mas pagkanda sa ato, magsasaka ka. Paglipas na ilang panahon, ikaw na may-ari ng sakahan. Tapos na ilang panahon pa rin, ikaw na may-ari ng traktor. Paglipas pa ng panahon, ikaw na may-ari ng yung rice mill, may rice mill ka na. Paglipas na panahon, ikaw na yung traktor. Paglipas na panahon, may ghost project ka na. Bakit parang no? Amen? Hindi pwedeng ganito lang, hindi pwedeng manatili ka lang dyan. Paano may isasabi sa mga tao na mayaman ng Diyos, na matalino ang Diyos, na mapagmahal ang Diyos, kung palaging ganyan pa rin ang status ng buhay mo? Di ba? Paano mo ipagmamalaki yung Panginoon? Diyos ko mayaman. Tapos 10 years pa rin, ganyan pa rin. Paano naging mayaman ng Lord? Di ba? Amen po ba? Nakukuha ko ba yung ibig sabihin? Naintindihan? No, gumawa tayo ng plano natin. Gumawa tayo ng plano natin. No, pagsikapan natin, alam ko mahirap. Alam ko hindi madali yung proseso. Pero tutulungan at kagabayan tayo ng Panginoon, maniwala ka. Kasi nangyari na yung subok na yan, proven and tested na po yan. Amen? At saka sabi dito, huwag tayo magpabago-bago ng isip. No, sabi dito sa Kawikaan 19 verse 21,
Nasabi dito, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabala, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Nasabi pa dito sa Kawikaan 15 verse 22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Makinig. Kawikaan 15 verse 22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. At pag tayo doon, pabago-bago ng isip, alam mo yung nangyari sa akin yan eh. Di ba, ang course ko dati, teacher. Tapos nag-BSIT ako. Tapos nag-accounting ako. Di ba, bago-bago yung utak ko. O, imbis na 4 years ko lang kukunin yung college ko, nag-5 taon tuloy. Di ba, naging matagal yung proseso. Di ba, naintindihan, nakukuha? So, wag tayo kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung plano mo, panghawakan mo yun. Katulad ng sabi ko rin sa listo, bilang ako ng motor. Sabi ko, ano gusto mong motor? Gusto ko yung ATV, yung ganito. Tapos sabi ng misis ko, ano lang kaya? Yung parang, sniper na lang kaya? Hindi! Ayoko! Ito ko lang talaga, kulay puti. Ito talaga, yan talaga gusto ko. Nagsasabi siya ng ibang mga unit. Hindi, yan talaga. Kasi ayoko maguluhan yung utak ko. So, ganun din po tayo. Huwag tayong maging mix yung kaisipan natin. Huwag natin pagpapagalo-ano yung mga nasa isip natin. No? Tandaan po natin yun. Hindi po kayo mag-alala, malapit na po tayo matapos. Wala. Mag-alas po tayo pala. Baka kasi ng testimony ni Kawili kanina eh, no? Kaya alata-alata tayo. Sabi pa dito mga focus and practice. No? Kung ano yung pinagplanuhan mo, no? Mag-focus ka doon at i-practice mo yun. No, gawin mo kung ano yung mga plano mo. No? Sabi dito, Filipos 4 verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, sa gayon sa inyo ang Diyos na bibigay ng kapayapangan. Okay, next po natin. Hindi ko na po masyado-masyado papakay. No? Sabi sa 2 Timothy 2 verse 15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikaya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Palagi po natin, ang pananampalataya kasi walang gawa ay tinatawag na patay. So tayo, kapag meron pa tayong pananampalataya, sikapin natin na gawin natin kung ano yung ating pananampalataya. Pananampalataya ka na uunlad yung buhay ko. Kasi pangako naman sa atin ng Panginoon niya, nasasaganan yung buhay natin, pangawakan natin yun. Huwag natin, sabi niya, huwag kang magdalawang isip na hindi mangyayari sa akin ito, hindi mangyayari sa akin ito. Lagi mo sa isip, ang Diyos may kaparaanan para sumagaling yung buhay ko. No? Yung sabi ko, yung 6 months ako nag-hardware, gusto ko nang sumuko. Lugi. Diba, naikwento ko na sa inyo, palagi ako makapunod sa harapan ng tindahan. At yung pastor namin, pag dumadaan, Pastor Mel, nakita kita sa pagpaan ninyo, nakadungaw na karagano na naman. Sabi ko, Pastor, wala pa kasing 20 eh. Anong ginawa ko? Yung CR. Doon ako nananalangin. Pag lumalabas ako, sabi ng asawa ko, yung mata mo pula na naman. Nananalangin ako sa loob ng CR. Kasi yun lang yung tago. At ang Diyos, hindi ako binigo. At isa sa pinakamalaking project na sinabi ko na sa inyo siguro, nasabi ko na, yung Jollibee ng Muson, na halos 70% ng materialis na po doon sa Jollibee Muson nanggaling sa hardware. At yung tao na pumunta doon sa hardware, dinala yung paa niya papunta doon sa amin sa tindahan na kung tutusin ang daming hardware na nakapalibot sa amin, mga incheck, ang lalakad ng mga tindahan sa pwesto namin. Yung plywood, sisimula ka pa lang naman, di ba? Siyempre yung plywood mo, konti lang, tatlo, gano'n. Tapos yung harapan na, hindi ka naman pwede mamutang kailangan dati ng maramihan kasi siyempre, pag dinayin kita, kaya naman hindi ka makapagbayad. So, ginawa niya ito, kunti lang, limang pentiner. Pag binawasan mo ng isa, kita mo talaga, parang ngipin ni Nelay. Diretso talaga, wala na talagang laman. Di ba? Ganon. Pero, ang Diyos hindi siya pabayaan. Dinadala sa amin ng customer.
At alam mo kung pinagtatakaan ko? Kung paano namin na-supply yung mga bagay na kailangan niya. Diba? Kinakailangan siya ng buhangin, hollow block, semento. Nag-iisip ako noon, paano ko ba ito na-supply? Kung sariling talino ko lang talaga, mabubuang talaga ako. Pero ang Diyos meron siya kaparaanan kung paano i-provide lahat ng pangangailangan. Pati gasol, mineral water, dinala na namin doon. Kung magpapiniralan sila ng ulam, bibili talaga namin yung mga ulam na kailangan nila doon sa site para lang lahat ng sa amin. Ano naman naging sikreto? Hindi inayaan ng Lord na matagal magbayad. Every week, nagbabayad sa amin yung contractor ng Jollibee. Bigay ng bigay. At saka kung ano binibigay nila, yun ang pinapaikot din namin. Natapos yung Jollibee, nagkaroon kami ng truck. Di ba? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yung truck na dilaw, ngayon wala na isa sa amin. Alam mo kung bakit? Mas binibigay pa sa amin ang God, yung sa truck namin na, mas mahal doon sa binili sa una namin binili. O diba? Mas maganda yung truck ng Panginoon. Saan ka pa? Maglilingkod ka pa ba o hindi? Maglilingkod na tayo. Bakit? Eh, mas upgraded yung binibigay sa'yo ng Panginoon eh. Alam mo kung ano yung unang service ko? SYM. Lahat ng, di pa alam kung maniniwala talaga kayo sa akin. Coco Lumber, ganyan na sa gilid ng SYM, ako. Mga 2x2x10, yan na sa, ako na talagang mag-isa. Eh yung mga pag-plywood na, hindi mo naman napipiling ng isang butong na yung plywood. Eh 3/4. Gagawin talaga yun. Di ba? Dadali mo sa customer. Siyempre pagdating mo sa customer, hindi ka pwede makitaan na pagod ka. Bakit tayo? Kasi pag dalawa yung in-order, huwag mo nang dalhin yung isa. Tapos pagod ka na eh. Dapat nakismell ko pa rin. Ganun lang, totoo yun. Para kapag bumili siya ulit tayo sa pang-plywood, dapat smell ka pa rin kasi baka dalawa siya. Mabuti na kung plywood na bilhin, paano kung may 16mm panabakan? May 16mm, lalakad ka. Tapos nakuha lang ako. Wala kang katuwang. Ganun yung nagsisimula. Anong ginawa ko? Nagsikap. Inalam ko muna yung sarili ko na Lord, hindi pwedeng tagabuhat ng ako palagi ng semento, ng bakal, ng plywood, na ako lang mag-isa. Lumipas yung ilang araw. Pero si Kilani ng truck. Tapos may pinano na truck, may parang pinasal sa amin na truck. Parang ganun, paunti-unti. Hindi naman pwede gawin naman. Dahil naghirap kami, hindi. Kailangan pagsikapan mo ang mga bagay na mararanasan mo upang matuto ang pahalagahan kung ano yung mga nararanasan mo. Amen? Huwag tayong seeking free nila. Alam nyo ba, pagdating ko doon sa Bulacan, hindi lang ako, nagtatrabaho pa din ako. Kahit gabi nagtatrabaho, dahil sa simbahan, mag-ahayo, magsishare ng Word of God, pag-ibig ko ginagampanan. Bakit? Kasi ayaw kong biguin ng Panginoon. Kasi alam ko, mas maraming pang gagawin yung Panginoon sa buhay ko, na hindi na ako doon. Kasi ayaw kong limitahan yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ko. At gusto ko ganun din po sa ating lahat dito. Huwag natin limitahan ng Diyos. Hayaan natin na ang Diyos ay magpaka-Diyos sa buhay natin. At tayo bilang anak ng Panginoon, sundin natin ang Panginoon. Magpaka-Kristiyano tayo sa salita, magpaka-Kristiyano tayo sa gawa, magpaka-Kristiyano tayo sa ating pananampalataya. Amen? Naintindihan po ba? Tandaan po natin, no, na hindi lang tayo nabubuhay sa ngayon. No, ganun pa tayo kung mararanasan man natin yung buhay na maayos kasi sa kabilang buhay, mas maganda kung maranasan din natin yung buhay na masagana habang nasa mundo pa rin tayo. At mangyayari yun sa tulong at gabayan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ay, natutunan po ba tayo? Happy na, sir! Amen. So, tinutunan ko yung isa atin ng Panginoon at namin ko na sa atin na meron pong natutunan. No? Kung gusto mo natin mag-strive sa, kung gusto mo natin matuto, kilala natin sa sarili. No? Pangalawa, sabi doon, magkaroon tayo ng
running, magkaroon tayo ng yung mga talent natin, ipagamit natin sa Panginoon, no? At gawin natin pag yung mga plano natin. At hayaan natin ang Panginoon magpalago ng lahat nito. Amen? Tayo na po tayong lahat at tayo po yung nananalangin. Hallelujah. Aming Diyos, kumapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa pagkakataon ng Panginoon sa inyong salita na aming narinig na kayo ay buhay. Katulad Panginoon, ni Diyos, Lord, at dami niyang pinagdaanan nung sa dulo Panginoon sa kanyang tagumpay. Kapag kayo kasama niya Panginoon sa lahat ng speto ng kanyang buhay. Kung siya ay naging anak, siya ay naging malipin, siya ay nakakulong Panginoon, at kung siya ay tagapamahala Panginoon, kayo pa rin Panginoon Diyos na kanyang pinagdiliguran. At gawin dito Panginoon kami ngayon Panginoon, ano man ang pinagdadaanan namin, ano man kastali ng buhay namin, ano man kami Panginoon sa isang harapan, kayo pa rin Panginoon patuloy namin pagpupurihan Panginoon, kayo pa rin po Panginoon patuloy namin sa sambahin Panginoon. Salamat sa iyong salita Panginoon na aming pong narinig Panginoon na wala nang bitawan Panginoon sa tingin mo. Ano man aming pagdadaanan ng Lord, Panginoon mga aming asa Panginoon sa iyong Panginoon. So hindi Panginoon na yung sa aming biwanan Panginoon. Sa aming kita Panginoon na Panginoon. Sa ilang sa Diyos ang ito Panginoon, sa iyong kapayapaan Panginoon. Sa lahat Panginoon ay lahat Panginoon. Sa iyong aming Panginoon. At maraming po salamat Panginoon sa pagkami mga anak nyo Panginoon. Salamat Panginoon sa pagkami nakakilala Panginoon sa inyo. Salamat Panginoon sa buhay Panginoon, Panginoon, tayo pagkakataon pa Panginoon upang mag-strive kami Panginoon para sa excellence Panginoon. Maraming po salamat naman. Pinupunin ka namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Pastor sa mga challenge na narinig umaga. Nawa mabuksan na kaisipan ng bawat isa sa tulong ng ating Panginoon. At ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigay. Amen. Praise God. Magandang tanghali sa ating lahat. At dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Amen. Kilala na ba natin yung ating sarili? Amen. Salamat sa mensahe ng Panginoon. Salamat. At bago po tayo magpatuloy sa pagbibigay, ay nais ko lamang pong i-share sa inyo na I'm so blessed sa araw nito dahil naka-attend ako sa gawain ng Panginoon na bihira ko rin maranasan dahil nalagi ako sa biyahe. At isa pa na pagpapala na pinagkaroon ng Panginoon ay yung ako yung last trip na barko kanina kaya nakarating ako rito. At ang isa pa, meet ko ang De Los Santos Brothers na talagang tunay na I'm so blessed sa araw na ito. At isa pa, marami dahil blessing ng Panginoon. Tunay nga na ang Panginoon ay mabuti. At ang isa pang nakaka-bless ay hindi ako naman talaga nakatoka sa pagtayo dito para mag-share, para mag-exhort ng offering. Nabiglaan lang ako kanina. Subalit alam ko ang Panginoon ang siya na kumilos. At sabi ko nga, parang hindi ako nakaprepare. Subalit sabi nga sa katuruan, ay humingi tayo ng tulong sa ating mga kapatid. Sabi ko kay Joben, bigyan mo nga ako ng word of God. Kasi nga blanco yung isip ko, wala pa akong tulog, magdamag, nasa biyaya ko. Kaya parang lutang ako ngayon. Subalit bago ako tumayo rito, nanalangin ako sa ating Banal na Espiritu na tulungan ako na ma-exhort ang kanyang ang salita ng ating Diyos. Okay? Yun naman po, mapapuri ng Panginoon sa aking share, no? Sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. I'm so blessed talaga. At dadako naman po tayo sa gawain ng Panginoon, yung pagbibigay. Gusto ko naman po buksan natin yung ating Bible sa Galatia, sa Kawikaan. Kawikaan pa rin. Kawikaan, chapter 3, verse 9. Verse 9 to 10. Basahin ko po. Dahil kilala na natin ang ating sarili. Amen? Dahil ito po yung sinasabi sa Kawikaan. Sabi po nito, alam naman natin po ang Kawikaan ay ang nagsulat ito ay si Haring Solomon. Amen? Siya ay napakatalinong tao. Amen? So,
ginamit ni Haring Solomon ang kanyang talino upang may bahagi sa buong Israel na matutunan ang mabubuting bagay para sa kanilang ibang kabubuhay. Amen? So ito po sa Santa Fe rin ay itinutulog ito ng ating Panginoon. Sabi dito po sa Kawikaan, chapter 3, verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Amen? Ito ay matutunan rin sa mga Santos Brothers. Amen? Sabi nito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Ay, sorry. Ay, medyo na nanginginig po eh. Excited ba o nervous? At mula sa iyong